Yo, kamusta? Nagbabalik na naman ako para sa isang bagong video na sinimulan ko yung araw ko na naligo ako. Yun yung ano ko, buhok. Tayo sa labas. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ay... Wait, tingnan ko yung notebook mo. Agent. So, gawin ko tong video na to dito na lang muna sa loob. Yeah, pag-usapan natin. Agent or DIY. So yun nga. Pag-usapan natin tungkol sa agent. Kailangan mo nga ba ng agent? Honestly, depende din sa'yo. Pero ako kasi nag-agent ako eh. Para saan nga ba yung mga agent? Yung mga agent or basta agent ang tawag ko eh. Mga agent, sila yung mga tumutulong sa mga nagpa-process ng visa. Tulad natin, mga aspiring na na mga student visa, ganyan. So, mga agent na yan, may mga iba-ibang klase yan. So, yung pinili kong agent is free lang sila. Free as in commission based. And then, sa school, sila kumukuha ng bayad. So, pagka nagbabayad ka sa school, ganyan, yung mga binabayad mo, may commission sila doon. Kaya, parang free sila. Free ganyan. And then, nahanap ko yung agent na yon through sa school ko din. Kasi nung naghahanap ako ng school, and then in-email ko sila, ganyan. Sabi nila, need ko ng agent para makapag-apply dito or sa school nila. And then nagbigay sila ng list ng mga agent. Ason sa DIY naman, hindi ko siya naranasan. And then sa DIY is, yun nga, do it yourself. Sariling sikap talaga, wala kang katulong, ganyan. Dagdag ko lang to sa types of agent or sa differences ng mga agent. Yung isa is based sa narinig ko, and then yung isa is based sa experience ko. So yung free or yung commission based na agent is ang ginawa nila, every step of the way tutulungan ka naman nila. And then yun, i-check nila lahat ng requirements, lahat ng documents mo, ganyan. I-check nila para sure. And then yung isa is sa kakilala lang namin, kumuha siya ng paid, so may bayad yung agent na ginamit niya. And then parang ang naano ko dun is halos sila lahat nung gumagawa. Ganyan. Di ko masyadong sure kasi di ko naman siya na-experience. And then parang yung isang requirements dun, which is yung GTE. Ganyan. Kasi more on dapat personal mo na experiences yan. Pero sila, parang nagtanong lang sila ng ilang questions. Ganyan. Tapos gumawa na sila ng GTE based nun. Which is sa naman, kasi personal mo yun eh. Dapat ikaw yung magkukwento dun. Hindi naman nila buhay yun, di ba? So, ewan ko lang. Yun lang naman yung napansin ko na na parang pagkakaiba. Baka meron pa, pero as I said, isa lang yun na experience ko, which is yung free o yung commission based. And then nakalagay dito sa notebook ko or sa trusty ko na notebook
the agent I chose. So yung agent na pinili ko, Cocos International. Ililink ko na lang sa baba yung Facebook page nila, or alam ko may website sila, di ko na matandaan, para makapag kayo doon, makapag message kayo sa kanila. So, and then sunod is why I chose them kasi madali silang they're easy to work with. Di ko naman sinisiraan yung ibang agent, pero nung nag-i-start pa lang ako, start ako ng journey ko, nag-message ako ng 1 or 2 na agent at first. Galing din yun sa list nung binigay ng school ng mga affiliate nila na agent. And then hindi sila agad sumasagot. After 2 weeks, 1 to 2 weeks, hindi sila sumagot. And then si mama, sabi niya sa akin, mag-try ka pa ng ibang agent. Then yun, message ko, Cocos took like 3 days bago sila mag-response. Tapos yun na, sabi nila sa akin, can you please register sa parang webinar nila, kasi nga nun is middle pa ng pandemic. So hindi pa masyado yung parang face to face, ganyan. So yun, register ako, ganyan. Nung webinar, nakinig lang ako, ganyan. And then nag-list sila dun ng mga iba-ibang country na pwede mong puntahan, ganyan. Ako set na ako sa gusto kong puntahan na country. Tapos at the end ng parang webinar is, sabi nila, message kayo sa amin kung gusto nyo i-pursue talaga, ganyan. Then pagka-message ko, parang ilang oras lang ata yun. Nag sila ng documents na kailangan mong i-present sa kanila. Mga documents na kailangan mo i-present sa kanila. And then kahit hindi mo pa naman kompleto, basta kunyari sabihin mo, kukuha ako ng ganito, ganyan, pero meron na ako neto. Yan. Kasi yung mga documents na yan is gagamitin nila for your assessment. I-assess nila yung parang application mo. Para kunyari, titignan nila kung kaya ba nila yung case mo. Yan. And then nakalagay pa dito where to find one. Yun nga, kagaya ng sinabi ko, yung school na pinapasukan ko ngayon, which is sasabihin ko sa another video pa, nagbigay sila ng mga list ng mga affiliate nila na agent, ganyan. Baka yung school na mapili mo is meron din sila. Pros and cons. Pros niya siguro is mas madali siya sa DIY, kasi nga meron kang katulong na gumawa, and then i-check talaga nila lahat yung mga kailangan mo para wala ka ng kulang. Kasi pag DIY, baka may nakulang ka, ganyan. Hirap pa naman pag kulang ka, and then nag-submit ka o nag-lodge ka ng parang visa mo, automatic deny. And then cons siguro, hindi ko sure, pero speculation ko lang. Kunyari, nagbayad ka sa kanila, tapos yung pala binabayaran sila ng school, di ba? Pero kanya-kanyang hassle na lang yan. Then next is agent assessment. So nabanggit ko na din naman, yung agent assessment is titignan nila yung parang case mo, kung kaya ka nila matulungan. Then feeling ko naman pag maganda naman yung background mo and all, kumpleto ka naman sa documents, tutulungan ka naman nila. Hanggang dyan na lang muna siguro yung pag-usapan natin. Then sa mga next na video, sabihin ko pa yung mga katulad ng school ko, ganyan, and yung mga expenses. Yan.
Yan yung mga pag-uusapan natin. And yun nga pala, hindi ko na kayo nasama sa gym kahapon kasi di naman kami napunta. Tinamad na kami. Or yun, basta di na kami nakapunta kahapon. And meron akong work kahapon. Yun din pala, one of my videos siguro is isasama ko kayo sa work and sa school din. Isama ko din kayo. Like, comment, and subscribe na din sa channel ko para supportahan nyo naman ako. Everyday I'm trying to improve yung parang quality ng video ko kasi nag-start pa lang ako dito and I'm still learning.